yung risk ng tao, na for all we know, kawawa rin naman si Ma'am Gina Acosta, napupunta siya, delikado ang buhay niyan. Kasi 125 million cash is not a joke. Ito po ay 4 or 5 beses na pumabalik-balik siya, Mr. Chair, Your Honor. 4 times po, since yung check po na na-issued is 4. So mag-isa lang talaga siya na pumupunta or merong mga kasama? May mga kasama po. May mga kasama. Nakikilala niyo po yung mga kasama niya? No, ma'am. By face, makikilala po? Hindi na po, Miss Chair. Ano po yung sasakyan na ginagamit nila? We're not aware po of the, kasi po yung parking, hindi naman po namin, Kasi di ba yung pera nasa loob ng bangko? Maglalabas ka ng pera sa labas. Isasakay po ba natin sa tricycle, Mr. Chair? hindi po. Since over-the-counter transaction po siya, after release po kasi ng bank sa client, it's call na po ni client where kung saan Ma'am, po can nila you please ilalagay. speak closer to the Kung, microphone? hindi na po namin chine-check or minomonitor yung kung anong car po or vehicle Sino po, po. Mr. Chair, Your Honors, yung naghahakwat? Sila po mismo, yung mga client. Ibig sabihin, wala pong taga-bangko ang naghahakwat or nagpapalabas? Wala po. Yeah. It's just quite unusual, Mr. Chair, that the branch manager who's present here now seems to have probably a temporary amnesia on what has happened. Kasi napaka-imposible pong maglalabas ka ng 125 million cash, 4 na beses, ni hindi mo lang titingnan kung ano yung paglalagyan at ni hindi mo tutulungan yung kliyente na maglabas ng pera. Kasi syempre, alam mong it can invite perpetrators, either ma-hold up, either pasukin yung branch. Kung ganyan po ba, ma'am, nilalock yung branch or parang open to all lang? Miss Chair, hindi naman po. Yung dun sa lalagyan, ma'am, nakikita naman po namin kasi from the teller, i-release po yung money. So the teller, nakikita niya po kung saan niya ilalagay yung money. So yung dun sa paglabas po, since malaki po yung amount, so from the release po, parang dapat wala na pong touch ang one of the personnel since po ilalabas na po siya sa bank. So ang ano po namin doon, Dumadaan siya ng teller, bale, doon yung teller, yung parang may mesa po na ganon, ma'am? Bale, igaganon mo po. actually nire-request naman po yun ni client na dapat doon sa discrete place. So since malaki po yung amount, nire-release po namin siya at the back of the teller. Sorry, ma'am, at the... Back of the teller po, yung medyo discreet po yung area para hindi po naka-expose Hindi nyo sa tao. tinitingnan yung risk ng empleyado ng gobyerno na kumukuha siya ng malaking cash, baka mamaya masaksak yan paglabas ng bangko. Nasa likod nga po, back of the teller po, nasa back room po ng teller. Back ng teller, yung dinadaanan niya, yung pa rin yung main door or merong ibang daanan. Yung exit, yung entrance and exit, isa lang po yung dun sa case po ng Shaw Boulevard branch. So doon din lumalabas. Yes, Miss Okay. Chair. At ang naghahakwat nun ay yung kliyente na mismo? Opo, kasi may mga kasama naman po sila na Hindi nyo po kilala yung mga kasama? hindi po, Miss Hindi nyo Chair. naman hinahatid yung pera papunta sa opisina, sa DepEd? Hindi po, Miss Chair. Pero pwede siyang ihatid, Mr. Chair? Hindi po, Miss Chair. Bakit po? Di ba meron kayong armored vehicle? Wala po kasi kaming MOA with regards to the delivery of the cash to the client. Walang... Wala po kaming memorandum of agreement with them. So, talagang over the So counter. lahat po ng kung ihahatid dapat may MOA. If we will be using the armored card po, Miss Hindi na Chair. kung for purposes of safety kasi kawawa naman yung mga empleyado at kawani ng gobyerno kung malay mo may pag-interesan sila. Hindi nyo hinahatid ng armored vehicle papunta dun sa opisina para naman safe sila. Yun po, kung meron po kaming memorandum of agreement kasi yung
Armored car is need po ng Sino po yung teller na nag-release ng pera? teller po ng branch. Yes, Mr. Chair. Ms. Chair, since 4 checks po ang issued check for negotiation, iba-ibang teller po yung nag-issue. So iba-ibang teller Oo, siya. so in our case, 3 tellers po yung iba-ibang nag-serve. Okay. At usually is this usual for land bank? In case po ni Shaw Boulevard, that large amount, hindi po siya usual kasi hindi naman po lahat ng client namin nag-encash ng ganong kalaking amount. Unusual po siya sa pananaw nyo. Opo, Ms. Chair. Yeah. Mr. Chair, the reason why I'm asking this is we're putting the risk of our government officials and our government employees. Imagine, magwi-withdraw ka ganyan kalaki, cold cash. Maybe in aid of legislation, there can also be a cap kasi pwede naman na maraming SDOs or pwede naman to ginawang every other week yung pag-disburse. Tsaka ang tanong rin, there are just a lot of questions, Mr. Chair, because if you get 125 million cash and you bring it to an office, a government office, may vote by yung government office? Maybe we can ask the representatives from OVP. Meron po tayong vote doon, ma'am, Mr. Chair? Wala na. Can the finance chief answer, Mr. Chair? Yes, Attorney Sanchez or Attorney Lopez? Mr. Chair, we have a vault for our cash division, but that is not the same vault being used by the SDO. So I am not aware if there is a separate vault used by the SDO. Si Ma'am Attorney Zulaika, meron po? Your Honor, I am aware of a vault in the, as mentioned by the Director for Finance and Admin, for cash. It's used for, I think, understand payroll and other, and petty cash fund. It's used for payroll? Hindi po ba online na po ang payroll natin, ma'am? Just to, yes, ma'am, Yeah, I'm oo. sorry. May I refer this matter to our Chief Accountant and Director for Admin and Finance? Ma'am, just to add, Mr. Chair, just to add to what I mentioned earlier, the vault for the cash division is being used for primarily for petty cash fund, but there are also some items of payroll. For example, clothing allowance, Your Honor, which are paid in cash to employees. In your experience, is it safe to take 125 million cash from the bank and transfer it to your office? Risky po ba yon sa inyo? Pwede po ba kayong pasukin? May capability ba kayo na i-deter yung mga possible untoward incidents? Kung sakasakaling mangyari, palayo naman sana at buti hindi nangyari. Mr. Chair, in terms of the security arrangements in the office, we regularly coordinate with the Vice Presidential Security and Protection Group for security assessment, and we take their recommendations. For example, if they advise us to add additional blue guards, we take their recommendations and apply it. But we So defer in to this their case, risk Mr. assessment. Chair, yung 4 na beses na kumukuha kayo ng cash na 125 million sa Land Bank at nililipat sa opisina ng Vice President, ano po ang naging security measures na ginawa nyo? Mr. Chair, I apologize, but I do not have personal knowledge on the specific security measures undertaken. Can you speak closely to the microphone, please? Sorry, Mr. Chair. Mr. Chair, I do not have personal knowledge on the specific security measures undertaken after the check was released. Alam nyo po kaya, maybe the Chief of Staff or the Finance, would you know sino po ang driver nung sasakyan na kumukuha ng pera? Your Honor, I am not really privy to financial matters in the office. My role really as Chief of Staff is based purely operations. So I think the better person to answer really for admin and financial concerns would be Director Lynn Sanchez. Director Lynn Sanchez. So, Director,
Pag dumarating po yung pera, saan po dinidiretso? Mr. Chair, after the cash division releases the check to the special disbursing officer, we already have no participation on the encashment or handling So of the ibig sabihin, cash. Mr. Chair, pagkakuha ng pera sa land bank ng 125 million, 4 na beses, hindi siya bumabalik sa office ni Vice President. Mr. Chair, I do not have information on whether bumabalik siya po or hindi. So hindi siya napupunta sa opisina. Kasi 4 na beses ito, Mr. Chair, Madam Resource Person, nangyari. Tsaka ang laki kasi ng amount eh. Ilang kahon po yun? Yes, Mr. Chair, as mentioned earlier, hindi ko na po nakikita yung pag-encash and pag-handle ng So cash. maybe, Mr. Chair, we can ask the land bank manager, ma'am, ilang boxes po yun? Doon po sa amount ng for the OBP, 2 box po siya ng BSP box. 2 box siya ng BSP box. So ibig sabihin, Point of clarification. Sorry, I've never seen a BSP box. How big is that box? Malaki po siya, Mr. Chair, pero pag kinash out po namin siya kay client, hindi na po siya nakabox. They put it in bag. In our ano lang. Mr. Chair, can we request the resource person to Yeah. speak close to the microphone? So hindi na siya nakabox, saan po, ma'am? Linalagay po ni client dun sa kanyang sariling bag. May dala po silang bag. Sorry, may I just interject? Anong bag po ito? Duffel bag? Eco bag? Ano pong bag? Congressman Pamela Zafran. Very curious lang ako. Kasi ang laki nung amount na pinag-uusapan. So anong, maleta po ba? As I remember po, malalaki siyang parang gym bag. Duffel bag. Duffel bag. Ah, Ang isang duffel bag po, ilan po ang kasya doon? hindi ko po ma-remember yung kung ilan yung, kasi parang hinati-hati po nila. Ilang duffel bag po yun? Hindi if you ko, could recall. more or less po, mga nasa 3 to 4 duffel bags. 3 to 4. Ay, duffel bags, parang gym bag po, not duffel bags. Parang gym bag Opo, na malaki. na malalaki Kasi kung po. 3 to 4 sa 125, so more or less mga 25 to 30 million na kada isa. Tama po ba? Probably, Mr. Chair. Chair, mag-interject lang. Mr. Chair. Yes, Congressman Jojo. Sa kay manager, sure kayo na hindi nag-request for delivery? Considering yung amount niya at saka 4 times na may withdrawal at syempre once na nag-abiso sa bangko, the following day ang withdrawal nito supposedly, di ba? So, parang unusual naman na pipick upin nila sa bangko yung actual na withdrawal. Di ba, pagka ganitong extent ng withdrawal, usually, no? Kasi galing din ako ng bangko, ma'am, dinedeliver yung mga ganitong kalalaking amount. Hindi po, Mr. Chair, since nabanggit ko kanina na wala naman po kaming memorandum of agreement as to the cash delivery. Mr. Chair, if I may. Yes, Can Congressman. we inquire Gary. from other resource person if indeed a memorandum of agreement is needed when you use the, what do you call that? The special vehicle? Armored vehicle. Miss Camposano. Ma'am, before I recognize you, the chair would like to recognize Senior Deputy Speaker, Don Gonzales. Yes, please continue. Yes, Madam Chair, a memorandum of agreement is needed for us the day to deliver the cash to our client. In this case, did you not suggest or recommend to the agencies concerned that the cash be delivered by your armored vehicle
considering that this is cold cash and you are in Metro Manila where there is traffic and those traffic stops can actually put the danger of our DepEd and OVP officials in jeopardy. Kasi ang dali-dali lang yan, may mag-text lang, ayan o, naglalabas ng pera, unless marami ang nag-secure sa OVP at sa DepEd para ilabas yung cash na ito. Or bulletproof din ang gagawin. Or the next question is, saan ito nilalagay? Kasi syempre, ang laking pera, kunyari 125 million cash, bibit-bitin mo pa uwi sa opisina, gaano po kalaki ang office ni Ma'am Gina Acosta? Maybe we can ask. Representative from OVP. Attorney Sanchez. Yes, Mr. Chair. It's just a small office, Mr. Chair, and it's shared with other staff. So, Mr. Chair, Your Honors, no? Tama naman po na yung accountable is Miss Gina Acosta because she's the payee of the check. However, that's taxpayers' money. That's still pera ng sambayan ng Pilipino na inintrust sa OVP at sa DepEd. And our good, distinguished resource person here, Attorney Sanchez, tama no? I'm not sure, Mr. Chair, I'm not a lawyer, but is it not that they will also be accountable because they are aware that a 125 million cash check will be encashed, brought back in cold cash, stored in the office that is shared by many people. So I think accountability does not stop with Ms. Acosta. Accountability also includes those in the finance and cash division kasi alam nila, unang-una, kapag ikaw ay nasa gobyerno, you have to make sure na yung cash na nasa office nyo ay tama-tama lang para hindi hold upin yung mga empleyado doon. Pangalawa, it's a shared office. Pangatlo, it's a huge amount. May I ask, Mr. Chair, ma'am, bakit po, instead of 125 million cash, 4 na beses, ba't di nyo na lang ginawang 10 million, 15 million, lower, para yung risk hindi malaki? Kasi di ba nasa opisina nyo nakatago ang pera? Bakit po? Attorney Sanchez. Yes, Mr. Chair. I would just like to clarify that I do not know if kung saan po nakatago yung pera. So, I'm not aware kung sa opisina So you po are not nakatago. sure na from the bank, tinediretso sa office? Yes, Mr. Chair. And then, in terms of the amount... Mr. Chair, sorry to cut you on that, ha? Ma'am, kayo ang nagpaparelease, kayo ang nag-i-issue ng cheque. I-encash. Malaking amount. Ibig sabihin, hindi nyo na chine-check na napupunta sa opisina nyo? Next question, Mr. Chair. Is there a possibility that it is being brought by Gina Acosta to her house? Mr. Chair, again, I do not have personal knowledge. Is it on- possible? Mr. Chair, for possibility, I would agree that there is possibility, Your Honor. In this case, Mr. Chair, ma'am, pasensya na po. Pero you are in charge of the coffers of the OVP. You would release a check of 125 million, not once, not twice, not thrice, but 4 times, and cash it totally, and then pinapabayaan nyo na lang, kung inuwi yan at tinakbo ng tao. Mr. Chair, under the joint circular, it is the responsibility of the Special Disbursing Officer to safekeep the fund. So it is also for that reason that there is a bond for the Special Disbursing Officer. And as to the amount that was asked earlier, we just relied on the amount of the disbursement voucher that was submitted to the accounting division for the release of the checks, Mr. Chair. Yeah. Mr. Chair, Ma'am, sandali lang po, Yes. may isang tatanong lang ako. Kanina sinabi po ninyo maliit lang yung opisina ni Ma'am Gina Acosta. Tama po ba? Could you please describe the office of Miss Gina Acosta? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, the office of Ms. Gina Acosta, it's located in the executive
wing of our office. So, different staff sila doon, and then parang cubicle lang siya na tabi-tabi. Cubicle lang. Yes, Mr. Wala Chair. ba siyang taguan doon sa opisina niya ng pera? I am not aware, Mr. Chair. So, pag sinabi mong cubicle, di ibig sabihin, hindi siya talaga office. Yes. Tama ba? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. So, there is no way na po pwede niyang itago sa opisina niya yung 125 million. Tama po ba? Kasi cubicle lang eh. Mr. Chair, may mga storage shelves doon sa opisina. Storage shelf. Shelves, cabinets, Mr. Cabinet, Chair. but Yes. not vault. I'm not aware of any vault, Mr. Chair. And I have not inspected the storage shelves, Mr. Chair. Chairman. Yes. Congressman Paduano. Nasa likod ako eh. But anyway, Mr. Chairman, yung land bank ba? Land bank, ano ba talaga nangyari? You delivered, kinuha, 125 million? Mr. Chair, kinuha po siya sa bank. Yung 125 million. Yes, Mr. Sino yung cashier teller at the time? 3 tellers po yung involved, different checks po. Different checks. Ilang checks yun? 4 checks, sir. Mr. Chairman, can we invite in the next hearing the tellers involved in this transaction? Para magkalinawan po tayo dito kasi I doubt, Mr. Chairman. Ma'am, Land Bank, do you have a MOA with the Office of the Vice President? No, Mr. Chair. Sigurado po kayo? Opo. Wala kayong MOA? MOA for the cash delivery, no, Mr. Chair. How about cash deposits? We have a MOA payroll lang po. Sorry? Payroll. Payroll, not cash advances on other projects and transaction. Yes, How Mr. kindly submit then yung MOA nyo with the OVP para matingnan namin. What was the last date nung MOA nyo? 2022. O pag-submit po para matingnan natin. Then, Mr. Chairman, we invite all the tellers involved. Could you please submit the list of the names of the tellers Yes, Mr. to the Chair. COMSEC? Okay. Yes, Mr. Chair, last lang po. Yes, Congressman Ma'am, Paduano. the transaction happens when? Yung isa po, first check 2022 and the rest na 3 checks 2023. Ito po, 2022? Yes, Mr. How Chair. much is the 2022 transaction? 125 million. Then, yung 2023? 3 checks po, 125 each transaction. 125 each transaction. So, yung 2022 yung 125 each transaction. Tama? 125. Okay. Now, ma'am, ganito, 125, ma'am, ha? Ilang, ano yan? Ilang luggage yan? Mr. Sabihin natin. Chair, ano po, duffel bag daw po. Duffel bag? Opo. Oh, Gym bag. Gym Apat bag. na gym Gym bag. bag po. Gym bag. Gym bag? Yung So may get, that's around 30 million per bag? more or less, Mr. Chair. Ano yun, more or less? Oh, yeah. Oh, now, that was 2022, 2023, di ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Ito lang po, ma'am. From the teller, sino nang bitbit palabas? Of course, sa sasakyan ni, ni Acosta, di ba? Sinong bumitbit? Client po, Mr. Chair. Sorry? Client po. Yeah. Client. May nag-assist po kay Miss Gina ako. Na client, not your, No. not your personnel. Hindi Sigurado po, ka? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Now, ganito na, Mr. Chair, can we issue a subpoena at those stake with regards to CCTV during the time? Mama, tandaan nyo, may record kayo dyan involving that transaction, Mr. Chairman, para makita natin kung nandun talaga si Acosta, wala. Because this happens, ma'am, in some of transaction being made by government agencies. And it was also investigated in my committee. Pakisubmit po yung transaction na yun, 2022 at saka 2023, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Second. Mr. Is there any Chair, objection? Hearing none, the motion is carried. Mr. Chairman, Yes, Congress, DS JJ Suarez. curious lang ako dito sa pagbubuhat nung Duffel duffel bag. bag. Oh. Comsec, meron kasi akong hiram na duffel bag dito. Pakita mo nga kung ito yung ganito kalaki yung duffel bag.
Ma'am, mga ganyang kalaki? Opo. Meron pa yata mas malaki. Hindi. So, Pero ganyan kalaki o mas malaki dyan? Mas malaki po ng konti. Yung bag po nang galing sa OVP o galing sa Land Bank? Dala po ni client, OBP. So dala po nila yung bag. So handa na po sila para kunin yung pera. Yes, Mr. Chair. So ilang milyon kada bag ang nailalagay? Sila po kasi yung nag-insert na po dun sa bag, naglagay sa bag. From the teller, nung ni-release po ng teller, sila na po ang nag-divide dun sa bags. Without the supervision of Land Bank or under the supervision of Land Bank? Witness pa rin po ng nag-release na teller. So thank you that we invited the teller. Now question, I can imagine kung 4 na bag yun, 125 divided by 4, more or less would be around 30, 35. You know, my math isn't so good. Kaso lang, I would imagine, mabigat po yun. Yes, Mr. Chair. So ilang tao ang kinikailangan, mga 31 million, no? 31 million, tama. So ilang tao ang napansin ninyo na bumubuhat nung isang bag? As far po na remember ko, Pakilapit po yung mic. sa pagkakaalala ko po, 2. So 2 kada bag. Mr. Chair, very quick interjection. Quick interjection. Congressman Garin. Ilang kilo po ang 35 million, Mr. Chair? Hindi ko po ma-estimate, Mr. I'm sorry, Congressman Garin, I'm not in a position to answer that, no? But actually, that was my point. Kasi kung mabigat po yun, I would imagine. So kung 2 tao kada bag, 4 na bag, yun po ay binabalikan ng 2 tao o more than 2 people accompany Ms. Acosta to withdraw the cash? More than 2 people po. More than 2. So are you saying 4? How many individuals? More or less po sa pagka-remember ko. Kasi nung tinitingnan ko po, Ms. Sanchez, how long have you been working with Ms. Gina Acosta? Since I joined the Attorney OVP, Sanchez. Yeah. yes, since I joined the OVP, Mr. Chair, How would you describe her build? Is she as tall as you are? Kasi tangkad mo ba siya? Medyo payat? Ano po ang pangangatawan ng Miss Gina Acosta? Hindi ko pa po kasi nakikita ito eh. similar to my build, Mr. Chair, pero baka mas payat po, Mr. Chair. Mas payat. At kung hindi po ako nagkakamali, more or less, ilang taon na po si Miss Gina Acosta? Mr. Chair, I will just check po yung date of birth. But What about you, Attorney Lopez? You've been working with Gina Acosta for quite a number of years. How old is Miss Gina Acosta? Your Honor, I would suppose not yet 60, but maybe 50, mid-50s. 59, Chairman. 59. Yeah. Oh, thank you very much for informing me. And and what is her build? Similar, as mentioned earlier by Director Sanchez. So, would you say that it will be physically impossible for someone of the same build as Attorney Sanchez to carry one duffel bag by herself? I cannot. Yes, it would be physically impossible. It would be physically impossible. Kaya nga nangailangan sila ng 4 na tao. So therefore, Mr. Chair, I would like to support the motion of Congressman Paduano. It is also important for us to find out kung sino pa yung 4 na tao na kasama ni Gina Acosta mag-withdraw ng 125 million pesos sa Land Bank. Land Bank, as a matter of procedure, pag meron po bang mga pumapasok na tao para mag-withdraw ng ganito kalaking pera, nasa logbook nyo naman po yun, di ba?
Yung As a pong- security measure, I would assume, a withdrawal of this amount would require certain signatories and IDs to be presented. sa guards logbook po ba yung we're talking po? No, either the guard's logbook or the bank record logbook. Sa bank records po, wala po kaming logbook na maintain as to the... So, ang nasa Recording inyo, basta si Gina Acosta ang nakapirma. Hindi nyo Opo. na isinama doon yung mga kasama niya para dalhin yung pera. wala po, Mr. Chair. Wala. But doon sa logbook ng guard, nandun yun? I'm not so sure, Mr. Chair. We'll Siguro check po. magandang malaman din natin kasi critical sa atin malaman yung mga individual. Sino po yung finance Mr. Chair. department? Yes, yes. Very quickly, but I'll just before I lose my point, Vice Chairman Benny, sino po yung finance and admin head? Yeah, Attorney Sanchez. So, sino po ang kasama ni Gina Acosta tuwing magwi-withdraw po ng pera ng confidential fund ng Office of the Vice President? Mr. Chair, may I respond? Attorney Yes. Sanchez. Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, as mentioned earlier, from the end of finance, once we release the check to the payee, we already have we do not have participation. No. That's not my question, ma'am. My question is, di ba, you're handling admin as well. So, human resource, employees. So, 125 million is a big amount. And I would expect some sense of security would be implemented by the Office of the Vice President. Kasi tama yung sinabi ni Congressman Garin eh. Baka mamaya magka-interest doon na nalaman na isang tao na kasing laki mo lang ang may buhat-buhat 125 million. Talagang pwedeng pagtangkaan na nakawan yon. So dapat may kasamang tao, may magsisecure. So who were those persons who accompanied Gina Acosta withdraw that money? Mr. Chair, as to the security arrangements for the withdrawal of the money, I was not part of the arrangements, Mr. Chair, so it was not relayed to me, Mr. Chair. But Mr. Chair, I think that would be an answer I cannot accept, Mr. Chair, kasi kayo po ang tagapamahala nun eh. Kayo ang pumirma ng cheque. In fact, it was so quick that all four of you signed the check on the same day. There was haste in the office to withdraw that cash. So I would expect that in the same manner, you would also secure that fund. Kasi dito nga, December 20 ba yun? Sabay-sabay yung pinirmahan yung disbursement voucher eh. Actually, nagulat nga ako, sobrang bilis ninyo eh. 3 signatory, isang araw, nagawa ninyo eh. So ipinakita nyo na minamadali nyong makuha yung pera. So ang tanong ko, sa pagmamadali ninyo, siguro naman, tiniyak nyo rin, dahil nga nagmadali kayo, mahalaga sa inyo to, sisiguraduhin naman natin na secure yung pera. Ang tanong ko, oras na ibinigay nyo yung cheque sa Land Bank, sino ang kasama ni Gina Acosta i-withdraw yung pera? Mr. Chair, respectfully, I really have no personal knowledge as to the companions of the special disbursement. Because, Mr. Chair, officer. this did not happen only once. It happened in December. It happened in January. It happened again, I think, sometime in April. I can be wrong. And maybe again in September. Tama ba ako? Ms. Sanchez? Parang ganun yung dates, di ba? The last one was in July, Mr. Chair. Yeah, okay. So, it happened 4 times. So, Mr. Chair, Ma'am Villa Del Rey, kayo, malalaman nyo ba kung sinong kasama ni Gina Acosta nung withdraw yung pera? Ma'am Villa Del Rey, you are recognized. Good afternoon, Mr. Chair. I'm sorry, Your Honor. I don't have knowledge po kung sino yung companion ni Ms. Gina Acosta. Kasi alam mo, Mr. Chair, ang nakakapagtaka dito sa Office of the Vice President,
mabilis silang pumirma ng disbursement voucher para mag-issue ng cheque. Tumawag pa sila in advance sa Land Bank para siguraduhin na may pera ang bangko para withdraw yung pera. Kaso lang, wala naman silang nilalagay na aksyon para pangalagaan yung pera. Ni nga paglalagyan ng 125 million, wala na silang pakialam kung saan nila ilalagay. Kasi ang sinabi ni Ms. Sanchez kanina, yung vault ay para lang sa petty cash. Sabi niya may cabinet dun, but I doubt you'll put 125 million pesos in a cabinet. Not unless that cabinet is secured and large enough to hold that amount. So what I don't understand, Mr. Chair, is how come they are so reckless and carefree with such a huge amount. And this is just 125 million. We're not even talking about the 37 million that was withdrawn from the DepEd. So for me, Mr. Chair, this is unacceptable. Mr. Chair, Congressman I just would like Abante. to ask a question to the Land Bank, no, in relation to the question of Congressman JJ Suarez. Mr. Chair, very Mr. quick, Baya? one interjection lang, may pagpatuloy lang, very quick interjection. Can be just one answer. Kanina kasi nagtanong tayo dun Yes, sa lalagyan. Congressman Garin. Yeah. Mr. Chair, hindi ko lang po natapos yung tanong ko. Kay Ma'am Camposano, Ma'am, yung sa 37.5 million, ano po ito? Ano pong linagyan? 2 bags, ma'am. Two big bags. bags. Anong klaseng bag po? Parang ganun din po, para mga gym bags din. So, or- gym bags. So, 37.5, ang laman ng bawat isa is more or a little less than 20 million each. I am not sure. Sino po ang nag-pack? Mr. Chair. Sinong naglagay dun sa bag? The payee, The payee. Sino po ang nagbigay ng pera? the teller. Sino po ang nagbitbit palabas? The payee. Siya lang po mag-isa. Mayroon po siyang kasama. Ilan po ang kasama? Isa po. Yeah. And last question, Mr. Chair. Bumalik tayo dun sa tanong natin dun sa kabilang land bank. In your case po, sa DepEd, kanino pong sasakyan ang sumusundo dun sa payee? Naka-red plate po ba or private na sasakyan? Wala pong sasakyan. Lumalabas po sila sa may backdoor po namin. So walang sasakyan? Nag-jeep lang sila pabalik ng DepEd? No, ma'am. Ang location po ng branch namin is within the compound of the DepEd. Oh, So lumalabas okay. sila sa fire exit leading to the DepEd compound. Okay, no further question, Mr. Chair. Mr. Chair, baka ko makalimutan, baka nakalimutan ko na eh. Gusto ko lang tanungin si Ms. Abaya dito. Meron ba kayong CCTV? Meron po, Mr. Chair. Merong CCTV nandun mismo sa pag-withdraw ng pera. Yes po. dun Na sa- CCTV yan, correct? So makikita nyo ngayon yung mga tao sa CCTV na nag-withdraw, correct? Yes, Mr. I'd like to Chair. make a motion, Mr. Chair, that they submit to us a CCTV. In Details. which, Yan, na-move na. during the withdrawal. Na-move na yan kanina pa, Mr. Chairman. This representation moved for the land bank to submit that CCTV. Para wala na tayong Vote, question vote. dito. Kasi Vote. mukhang hindi alam ni Tony Sanchez eh. Palagay ko, Mr. Chair, medyo, ewan ko ha, parang alam nyo eh, Tony Sanchez. Hindi pwedeng di nyo alam eh. So ngayon, malalaman natin through the CCTV. Okay, with the indulgence of Congressman Rog, the Senior Deputy Speaker. The Chair would like to recognize the Senior Deputy Speaker, Don Gonzales. Thank you, Mr. Chairman. This is interrelated with my question last hearing kay Gina Acosta at saka yung sa nagpag-end ka sa Show Boulevard. In my recollection last hearing, I asked already that the 37.5 million in cash on first and second, third quarter, in-encash po yun dun sa Land Bank DepEd compound. Tama ho ba? And my question there is, sino ang tumanggap dun sa pera pag ni-receive niya yung pera? Di ba cheque po yan, ano? Pag pina-encash mo yung cheque,
ang tatanggap, sigurado kung Paharda yan, siya po ang pipirma. That's my number one question. Number two question is, yung 125 million, in my recollection, pina-encash yan nung July 11 or 13. July 13, 2023, sa Shaw Boulevard, yung 125 million. And then the last check of 37.5, alos sabay po to, yung last check ng 37.5 million and the 125 million, sabay po yan in-encash halos sa Shaw Boulevard at saka doon sa DepEd branch ng Land Bank. Pangatlo po, ang address ni Mr. Paharda is walking distance only from DepEd Land Bank compound up to the residence of Mr. Paharda. My question is, sino po ang tumanggap, receive, doon sa 125 million sa Shaw Boulevard and the 37.5 sa DepEd compound ng Land Bank? Yun po, Mr. Chairman, that's my two questions. Tanong ko po yan last hearing, pero wala po yung cashier na sinasabi nyo. Salamat po. Miss Nenita Camposano, you're recognized. With the DepEd branch, it's the payee himself who received the cash. Who's that, ma'am? Edward Paharda. Edward Paharda. Okay. Yung sa 125 million, ma'am. For the 125 million po, Miss Gina Acosta. Pwede po kaming humingi ng kopya, yung receiving copy sa bangko na ang nag-receive katunayan si Gina Acosta at si Mr. Paharda. Yes, Mr. Chair. That's all, Mr. Chairman. Okay. Mr. Chair? Yes, Congresswoman. Mr. Chair. Okay. With the indulgence of Congresswoman Pami, the chair would like to recognize Congressman J. Konghun. Thank you, Mr. Chair.